Mayong gabi sa tanan nga mga kauturan. Maga-continue kita sa pagtuon sang 2 Samuel 4:5-8. Akon anay pagabasahon ang Bible sa siningation, verse 5. Now the sons of Rimmon the Beerothite, Rechab and Banaa set out, and about the heat of the day they came to the house of Ishibosheth. As he was taking his noonday rest. And they came into the midst of the house, as if to get the wheat, and they stabbed him in the stomach. Then Rechab and Banaa his brother escaped. When they came into the house, as he lay on his bed in his bedroom, they struck him and put him to death and beheaded him. They took his head and went by the way of Araba all night, and brought the head of Ishibosheth to David at Hebron. They said to the king, "Here is the head of Ishibosheth, the son of Saul, your enemy, who sought your life. The Lord has avenged me, my lord, the king, this day on Saul and on his offering." Mga muyo kita anay, balaan nga amay, kabay pa nga ikaw maggamit sa imo alagad, nga ang imo pulong maintindihan gid sang imo mga katawhan. Himayaa ang ngalan ni Jesus. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Ang title sang aton nga pagatun-an amo ang kamatayon ni Ishibosheth, the killing of Ishibosheth. Abner had been the power behind the throne of Ishibosheth. Prior sini nga mga bersikulo, si Abner sa ang nga nabutang sa trono si Ishibosheth, kay si Abner nga commander ni Saul amo ang nagbutang sa iya. Si Ishibosheth bata ni Saul. Once Abner was killed by Joab, a power vacuum existed in the court of Ishibosheth in Mahanaim. Ti normal man na nga sa kabuhi sang tawo napatay ang general nga amo ang nagasupport sa kay Ishibosheth, ginpatay ni Joab. So ang natabo may power vacuum. Abner had started the bandwagon rolling toward declaring David the king. Si Abner tani maupod na kay David, pero ginpatay siya ni Joab. Pero may duwa ka sunto opportunists decided to see if they could advance his careers with a spot of regicide. Duwa ka opportunista nga sakop ni Ishibosheth para ma-advance nila ang ila career nga soldado. Naghimo sila nga ang ila hari ginpatay nila. Amo na ang word nga regicide. Regicide. R-E-G-I-C-I-D-E. Regicide. Ang tinawo sila pero ginpatay nila ang ila hari. Duwa lang ka punto sang aton nga kwan
nga pagtuon sang pulong sang Dios. Ang una amo ang pagpatay kay Isiboset by Rechab and Banaa. Amo ni ang verses. And the sons of Rimmon the Beerothite, Rechab and Banaa, went and came about the heat of the day to the house of Isiboset, who lay on a bed at noon. Lapit sa ugto, ti daw mayo gid tulog. Ang duwa ka opportunist, si Rechab kag si Banaa, ti tsansa na ni nga mahimo nila nga mag-advance ang ila karir, nagkadto sa kay Isiboset nga nagakatulog ugto, dugo nagapariyo nga nagahimo sang iya pagtulog sa ugto, ti kay kainit, no? Dinami tulog. At 2 Samuel 4:6, and they came thither into the midst of the house, as though they would have pitched wheat. Nagpabalo-balo sila nga makuha sila sang trigo, sang wheat. Pero ang iban nga translation, may daan nga translation, nga ang verse 6, may babae nga yara sa puwerta. No? Gintuyo samtang nagpahangin sang isa ka trigo. Ginbuladya man kay ugto, kay mainit ang adlaw, ang wheat ginkwan, kag natulugan siya. Natulugan amo nga nakasulod kanday Rechab kag Baana. Si Rechab kag si Baana nagsulod nga waay mabalaan. Ang natabo, dismouth him, si Isiboset, dismouth him. Ginpatay nila under the fifth rib. Rechab and Banaa, his brother, escaped. Sa translation sang iligay nun, sang digto na sila sa sulod nagkadto sa kwarto ni Isiboset, sa diin nakatulog sila sing mahamuok kag ginpatay siya. Ginpatay siya. Seven, when they came into the house, he lay on his bed, in his bed chamber, and they smote him, ginpatay, ginslo, kag ginutdan ulo. Daw ang Hebrew word kay Isiboset, shame. Ginpakawian, no? Shame. Gin pang utod-utod pa ang mga lawas, no? Ang ikaduha nga punto, gin-present ni ang head ni Isiboset sa kay David at Hebron. Naglakat sila kag gindala nila ang ulo. Amuning account sa 7b. And took his head and got them away through the plain all night. Naglakat pakadto sa kay David kay i-present ang ulo ni Isiboset. And they brought the head of Isiboset unto David to Hebron, and said to the king, tanawab lang hambal, sang sining duwa ka tawo, behold the Isiboset the son of Saul, thine enemy. Behold the head of Isiboset the son of Saul, your enemy, which sought thy life, nga nagahandom sang imo kabuhi, and the Lord hath avenged my Lord
the king this day of Saul and of his seed. Ang Ginoo nag-vengeance. Kag ang mga katapo pa sang panimalay ni Saul. Naintindihan nyo nga ang duwa ka tawo, si Richard kag Baana, naggamit sang Ginoo. The Lord had avenged my Lord, the king this day of Saul. Ano bi? Tandaan nyo na. Ang aton mahimo nga mga konklusyon sa sining istorya, waay sang divine command demanding this action. Nakita nyo sa istorya, waay sang divine, bisan prior pa basahon ninyo, waay sang divine command demanding this action. Waay sang divine command. There is no mention from the narrator, who often presents the perspective of God, that this action was good in the eyes of God. Bisan ang nag-narrate sang Samuel, si Samuel B, na propeta, waay nag-mention nga this action was good in the eyes of God. Kung nagabasa kita sang narrative, kung isa amuna, ang ginapresent sang narrator ang perspective sang Dios, pero waay man sina. Ang narrator waay nagsugilanon nga this action was good in the eyes of God. Ti amuning aton makonklusyon, madugang na konklusyon gid sa istorya. The conclusion is that God did not love the actions of Rechab and Baana. Ang Diyos way nagahigugma sang action ni Rechab and Baana. The text describes the action but does not prescribe the action. Ang narrative gaistorya lang, pero ang narrative waay nagsiling nga himuon mana naton. Naintindihan ninyo mga kauturan, ang istorya ginpatay si Isiboset, pero ang Dios waay nagahigugma sini nga aksyon ni Rechab kag Baana. Gin-describe lang sa Bible, pero waay naga-prescribe, waay gin-command sang Dios nga patyon si Isiboset. Makadto kita sa aton application. Kay waay man ginsugo sang Dios, ang bot silingon sina pareho sang hambal ni Jesus. I say to you, Matthew 5:44, love your enemies and pray for those who persecute you. Sa subong crisis, corona, nga dinasukanay sa mga department store, kita nga mga Christian, mga muyo, love your enemies. Hindi nga kita magdasok man, mangakig man kung ginaunahan sang iban, sige lang. Mga muyo kita sa aton mga kontra, higugmaon ta ang aton mga kontra. Si tanawabla ang attitude kanay Rechab kag ni Baana. Patyon, ginpatay nila, waay man sugo ang Dios, waay man, bisan sa narrator, waay ginsugo sang Dios. Nga tani kung kontraya, kung nakaintindi, kay ginbutang man na sa bisan sa Old Testament ang love your enemy, meaning nga ginhimo nila.
Dason ano man ang ginhimo nga evil ni Isibusit, why? Siling sang Roman 12:17, repay no one evil for evil. Repay no one evil for evil, but give thought to do what is honorable in thy sight. Amo na nga magpanumdum kita kung waay man nagahimo sang malain ang iban nga tawo, particular sini nga crisis subong, hindi kitaya mangakig kay ang tani ipakita naton nga ang hope naton sa kabuhi amo ang Dios paagi kay Jesus. Amo ang amay naton sa langit. Hindi kitaya mag-reflect sa aton kabuhi nga daw na kulbaan kita. Yes, may kakulbaan magid, pero kung naga-continue kita basa sang Bible, maintindihan naton nga ini hindi palagpat ginhungod sang Dios ang coronavirus. Ang nag-appeal si Pastor John nga bulig sa aton nga mga kauturan sa Maranatha, kailangan tun-an naton magigugma sa aton mga utod sa sininga crisis. Siling sing 1 John 4:20, if anyone says I love God, I love the Father, and hates his brother, he is a liar. Butigon ta kung nagasiling kita, nagahigugma kita sa aton utod, kag nagakainit kita sa aton sa Dios, kag nakainit kita sa aton brother, he is a liar. For he who does not love his brother, whom he has seen, cannot love God, whom he has not seen. So kabay pa sa sining nga tiyempo sang crisis, kung may nagaanto sa aton mga kauturan, I challenge you nga magkabuhi kita nga nagahigugma sa aton mga kauturan. Magkadto di sa simbahan kag bisan ano nga butang ang i-offer naton para sa kausa sang aton paghigugma sa aton utod nga digto nadalman sining coronavirus. Kag ang iban nga mapisan magtuon sang Bible kag namo na nabal-an, halong ta kay si Richard kag si Banaa, anong gingamit niya? The Lord avenge you, my Lord. Gayos sang konsepto parte sa Dios, andamanta hindi ta mag-use sang theology to cover our sin and folly. Hindi kita maggamit sang Bible to cover our sin, ang kabuangon naton sa sala. So kabay pa mga utod sa sininga crisis, hindi naton kontra ang aton mga kauturan, palanggaon ta ang may mga madamo resources, palanggaon ta ang mga gapila-pila da, hindi kita magkainit kay sila waay Diyos, waay amay sa langit, kita may amay sa langit nga among hope naton nga grabe gid ang pagigugma sa bagay nga ginpadala si Jesus para matagaan kita sang kabuhi. Kabay pa nga madumduman nyo ang aton lesson. Bisan kung ginang-encourage ta kamo nga magsigi basa Bible, pero kung damo na nabalaan, hindi ta paggamiton ang Bible pag-cover sang aton sala kag kabuangon, kundi magpalapit sa Dios kag magpangayo sang pasaylo.
Kag sa sining nga crisis, let us show our love to our brother kung may kapabilidad para sa kaymiyaan sang Dios. Mga muyo kita. Ginoo, maluoy ka as we face ang sining nga crisis sa amon nga country kag sa bugos nga kalibutan, kabay pa nga magit-an ang amon hope nga ara sa imo amay namon, nga paagi kay Jesus ma-reflect sa amon kabuhi ang pagka-Kristohanon, nga sa mga kauturan namon magbulig kami, maghigugma kami, kay gahigugma kami sa Dios, kag hindi kami mag-init sa mga tawo nga amo nang ila aksyon, kay kung sila mga unbeliever, that is really a reflection sang ila amay man nga si Satanas. Maluoy ka i-project ang Christ-likeness sa amon sa sining nga tion. This is our prayer in Jesus' name. Amen.